ang tunay na sasapitin mo sa impyerno. Hello friend, kamusta na? Okay lang. May nais sana akong ibigay sa'yo at ituro. Salvation? Ano ito? Kaligtasan. Itinuturo dyan ang paraan upang hindi na tayo mapahamak sa impyerno. Impyerno? Hindi totoo yun. At kung totoo man, edi maganda. Ani kasalanan. Ang sabi ng Biblia sa Mark chapter 9 verse 43 na dooy hindi na mamatay ang kanilang uod at hindi na mamatay ang apoy. Ang impyerno ay apoy na hindi na mamatay at uod na hindi na mamatay. Totoo ang impyerno at may mga tao ngayon na ginagawang katatawanan ang impyerno. Ginagawang biro ang impyerno na parang sa impyerno ay pwede pa nilang gawin ang mga kasalanan na ginagawa nila dito sa lupa. Ang impyerno ay kaparusahan. Walang ibang gagawin ang mapapahamak dun kundi ang parusahan araw at gabi na kung saan masusunog ang iyong kaluluwa. At gustuhin mo mang umalis sa impyerno, hindi ka na makakalis doon. Kaya hindi po totoo ang napapanood natin na parang masaya pa sila sa impyerno pag durusa ang sasapitin mo doon. Kaya magising tayo sa katotohanan na ang impyerno ay para sa mga makasalanan na hindi nagsisi sa mga nagawa nilang mga kasalanan at hindi nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Halimbawa, isipin mo ito, yung mapasok ka sa apoy ng kandila at kung gaano katagal ang kaya mong tiisin. Siguro 5 segundo lang, hindi mo na makayanan ang init. Mas lalo pa kaya, siguro kung sa dagat-dagatang apoy na ng impyerno. Mapupunta ka sa impyerno dahil ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng iyong kasalanan ay kamatayan. Kamatayang walang hanggan sa impyerno. Friend, ayaw kong mapunta sa impyerno. Mas lalong ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak sa impyerno. Kaya ang Panginoong Hesukristo na ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Nung siya ay pinako sa krus, na imbes na ikaw, dapat ang ipako sa krus ang Panginoong Hesukristo na ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kung si Jesus Christ na ang nagbayad ng aking mga kasalanan, mapupunta na ba ako sa langit? Ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 10 verses 9 to 10, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at tanggapin mo siya na tunay sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas at ikaw ay hindi na mapapahamak sa impyerno. Ikaw, nais mo bang tanggapin ang Panginoong Hesukristo? Opo, nais ko pong tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Ikaw ay aking gagabayan sa maikling panalangin. Sumunod ka na totoo sa iyong puso at tunay. Pumikit tayo at yumuko. Ganito ang panalangin. Sumunod ka. Ama naming Diyos, Ama naming Diyos, ako po ay makasalanan ako po ay makasalanan at patungo sa impyerno. at patungo sa impyerno. Humihingi po ako ng kapatawaran Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Pinagsisihan ko po Pinagsisihan ko po ang aking mga kasalanan ang aking mga kasalanan at ayaw ko pong mapahamak sa impyerno. at ayaw ko pong mapahamak sa impyerno. Kaya po, sa oras na ito, Sa oras na ito, Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo,
Ako po ay nananampalataya Ako po ay nananampalataya na ikaw lamang ang makakapagligtas sa akin mula sa impyerno. na ikaw lamang ang makakapagligtas sa akin mula sa impyerno. At tinatanggap po kita, Panginoong Hesukristo, At tinatanggap po kita, Panginoong Hesukristo, na tunay at totoo sa aking puso na tunay at totoo sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa ngalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Ito po ang aking dalangin sa ngalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Narinig kitang nanalangin. Totoo mo bang tinanggap ang Panginoong Hesukristo? Opo, totoo po akong nanampalataya at tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Ikaw at ang Diyos lamang ang tunay na nakakalam kung totoo kang nanampalataya. At kung tunay nga, ang sabi ng Biblia sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ikaw ay mapupunta na ng langit at hindi na mapapahamak sa impyerno. At hindi mo na mararanasan ang tunay na meron ang impyerno.